Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back. Dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, graduate na sa BSGC. Ano kaya yung BSGC na yan mga kababayan? Mamaya ibibigay po natin ang kursong yan. Pero eto pa, PNP Chief Bawal Tabachoy. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong si President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang kanyang statement, no mga kababayan. Sabi, pwede nang makakuha ng diploma kahit hindi nakatapos base sa karanasan sa trabaho. O yan mga kababayan, kaya nga po nalagay ko dito, no? Sa thumbnail po natin, graduate na sa BSGC, no? Ayan po, sila po dalawa ni Speaker Martin Romualdez yung nilagay ko, no? At pero bago po ang lahat mga kababayan, ipapaliwanag ko po muna itong thumbnail natin, no? Yung nakikita nyo po, yung iba tumaba po si General Torre, but that is for entertainment only, no? Purposes only mga kababayan, pasensya na po kayo. Yung iba po diyan ay AI generated, no, just to express, no, yung gusto nating sabihin, pero reverse psychology lang, di ba? Anyway, ito po ang balita, no. Pwede na daw makakuha ng diploma kahit hindi nakatapos base sa karanasan sa trabaho. Nako po mga kababayan. So ibig sabihin nito, kahit hindi ka na mag-aral, basta makapagtrabaho ka and based on your experience, pwede ka nang makakuha ng diploma. Ano po ba yung sinasabi mo natin kanina na BSGC, no? Yan po ay ito ay opinion ko lang mga kababayan at base lang po ito sa aking sa aking naisip, no. Ito yan po kasi nang naisip ko, Bachelor of Science in Government Corruption. Kasi malala pong corruption ngayon eh. Kaya yan po ang naisip ko na baka gagraduate na sila. Or gusto na lang magkaroon ng diploma ng Bachelor of Science in Government Corruption. Okay? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin itong si Yusek Castro. Sabi niya po, PBBM, walang questionabling resibo, di kagaya ni BP Sara. Batay ka lang, ito, pakinggan po muna natin to at bigyan po natin ng reaksyon Yan ng House of Representatives. At hindi po dapat natin ihambing ang naging sitwasyon ni Vice Presidente sa ating Pangulo. Unang-una po ay wala naman po yatang ginastos ang ating Pangulo ng 125 million pesos sa loob lamang ng 11 days. Mas malaki pa yung ginastos. Pangalawa, nagtatrabaho ng maayos ang Pangulo. Talaga ba? Nag-a-account Nako po. ang Pangulo na naaayon sa batas. Ang tanong natin, nagkaroon ba ng notice of disallowance ang Office of the President patungkol sa confidential funds? Meron na ba tayong balita na gumagawa ng mga questionable receipts ang Office of the President patungkol sa confidential? Ang tanong, may nagbabalita ba? May nag-iimbestiga ba? Yun yung tanong dun eh. Bakit hindi niyo ipa-audit sa COA? Di ba? Kasi kayo lang ang nagsasabi. Di ba? Pero kung ipapa-audit niyo yan sa COA, baka may makita yung COA na mga, di ba? Mahirap kung kayo lang ang magsasabi. Syempre ipagtatanggol mo si President Bongbong Marcos Jr. Funds? Humingi rin ba ang Pangulo ng mga certificate mula sa AFP para pagtakpan ang nagastos na 15 million di umano patungkol sa Youth Summit? Teka lang. Wag kang magdi umano diyan.
Hindi ka vlogger diyan mga kababayan, no? Whatever comes to your mouth, yung katotohanan lamang, walang di umano. Hindi tulad ng mga vloggers, mga kababayan, no? Hindi tulad natin, pwede pa tayong magsabihin natin, di umano, di ba? Ah, 'Di ba? Pero kung ikaw po ay yung mga journalist nga, 'di ba? Yung mga journalist nga dapat hindi sila gumagamit ng mga words na di umano, 'di ba? Oh. Especially kayo, ikaw PCO sa Communication Office ng presidente. Hindi ka dapat gumagamit ng word na di umano sapagkat pag sinabi nating di umano, you are not sure, 'di ba? Oh, kailangan sigurado ka sapagkat ayan po ay binabalita ng buong mga mainstream media sa sambayan ng Pilipino, 'di ba? Diyan pa lang palpak na eh. Mamaya may papakita pa tayo. May nag-send po ng resibo Na inamin naman ni Attorney Michael Powa na siyang ginawa nila para sa DepEd. 15 million pesos, di umanong ginastos sa Youth Summit, pero pinabulaanan ito ng AFP. At sinabing ang certificate ay hiningi lamang sa kanila ng isang tauhan ni VP Sara. At ito'y inamin nga po ni Attorney Michael Powa sa isang pag-iimbestiga sa House of Committee. Bakit kaya hindi makapagsalita ito ng diretsyo, mga kababayan, no? Parang hindi siya sigurado sa sinasabi niya eh. Palaging may kodigo yata to mga karibyo natin eh. No? At yung tanong malamang kasabwat dyan sa... Kasi naka-ready na yung kodigo eh. Di ba? Naka-ready na. Yuko ng yuko. She cannot speak straightly, no? To the eyes. Grabe naman to. On good governance. So, kung ano man po ang mangyayari sa sinasabing impeachment, bahala na po ang House of Representatives patungkol po dyan. Wala pong kamay ang Pangulo kung ano mangyayari sa ganyan. Yan nga po mga kababayan kasi pinaghahambing po no ang impeachment complaint ni Vice President Sara Duterte at ni PBBM. So hindi tinanggap ng House of Representatives yung kay PBBM at yung kay BP Sara naman ay talagang siniseryoso nila ng todo-todo. So ito po mga kababayan, sabi po kanya ni Castro, no? Wala namang 125 million na ginastos sa confidential fund itong si PBBM, di ba? Narinig niyo yung lahat kanina. O ito po mga kababayan, ano to? O ito po ang nag-send si Triana BC Canizares. O, sabi po dito sa kanyang sinend na picture, no? O post niya po ito. O, yan po. Ang confidential fund po ni PBBM ay 4.5 billion. Kay BP Sara 125 million, sa DOJ 500 million. Sa eto ay galing po sa kanya Hindi po to galing sa atin. Di ko alam kung saan niya nakuha ito pero ito pong nilagay niya. 500 million naman po sa DILG. So yan mga kaubayan, nasaan ang hustisya? Kung ito pong pagbabasihan natin, no? Bilyones pala ang confidential fund ng presidente. Kaya tama ka, Castro. Hindi 125 million. Kung di bilyones pala ang confidential fund. Nako. Ano pong inyong masasabi dyan mga kaubayan? Mukhang nagsisinungaling na naman si Yusek Castro, mga karibyo natin. Eto mga kaubayan, si Torre naman po, si PNP Chief General Nicolas Torre III, sabi niya po dito, yan po ito po sa thumbnail natin, tumaba si Torre. And that is for entertainment purposes only mga kababayan, no? Sabi po dito ni Torre, tabatsoy na pulis, sisibakin ni Torre sa serbisyo pag di pumayat. Nako po, sa pag-upo bilang Philippine National Police Chief, iginit ni Philippine National Police General Nicolas Torre the third na ang kahalagahan ng physical fitness sa kapulisan. Nako, lagot. Nako, paano ba to mga kababayan, di ba? Yung mga mostly sa mga matataba ang or sa mga matatabang pulis, sila po ay may mga yung mga high ranking official, di ba? Minsan naman yung iba mga pa lang, di ba? Nasa mababang rango pero malalaki na ang tiyan.
O bakit kaya malalaki ang tiyan nito mga kaubayan? So ayan. At ako, I'm not against about this, pero di kaya maubos ang di kaya kumonti na lang ang tauhan ni Torre kapag seneryoso itong sa bagay, di ba? Para mabawasan talaga itong mga matatabang pulis, no? Ang iniisip ko lang, what I'm trying to point out dito, baka maubos yung kapulisan ni Torre at konti na lang ang matira. Ha? Sa bagay, mang-recruit na naman sila, makapagtrabaho naman yung mga physically fit nating mga kababayan na graduate po ng criminology, no? Anyway, ano pong inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At etong pinagtataka ko kung si General Torre III ba, no, si PNP Chief Torre ba ang may kagagawan nito? Siya na po kasi ang ano ngayon PNP Chief, malamang sa malamang siya po ang nag-utos nito. Ito po mga kababayan, no? Just in 2 hours ago mula po sa GMA News, police na nag-viral sa social media. Ito, kilala niyo po ito. Ito po yung nag-viral na police mga kabayan. Police na nag-viral sa social media matapos batikusan na ang gobyerno at questionin ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inaresto ng Quezon City Police District dahil sa kasong inciting to sedition na may kaugnayan sa Cybercrime Prevention Act. Naku po. Kaya mapapaisip tayo, si Torre ba ang may kagagawa nito? Dahil si Torre po kasi ang nag-aresto kay former President Duterte at siya po ngayon ang PNP chief. Kawawa naman po itong pulis na ito mga kababayan. No? Anyway, sana makabalik ka pa sa inyo sa serbisyo, no? Anong malay natin pag dating ng panahon, no? Kung si BP Sara na po ang presidente. Nako, iba-vlog natin to mga kababayan pagdating ng panahon na para naman marinig ng ating sama-sama tayong mga vloggers, no, na naninindigan sa natulad ang paninindigan kay Sir, no. I-ano natin siya, i-vlog po natin pagdating ng panahon kung sino man po ang maging presidente sa susunod na administrasyon. Nako sir, saludo po kami sa katapangan mo sir. Okay? Eto mga kababayan, Senator Risa Hontiveros, eto sabi po ni Senator Risa Hontiveros, noong nanumpa kami bilang Senator Judge, naging tungkulin namin sa Senado na suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya. Sinunod ko po ang tungkulin na yan. Ha? Paano mo nasabing sinunod mo ang tungkulin na yan na hindi pa naman nagpapakita ng ebidensya? Dinuloko mo yata ang taong bayan, Senator Risa Hontiveros. At inaasahan ko rin ito sa ibang senador. Huwag mo nang asahan, no? Huwag mo nang asahan, Senator Risa Hontiveros, masasaktan ka lang, di ba? Kasi ito, nagsisinungaling ka na nga dito suriin at bumoto ayon sa bigat ng ebidensya, but mga kababayan, wala pa naman ebidensyang ipinapakita ang prosecution, no? Paano niya nasabing mabigat ang ebidensya? Ikaw ba ay nakikipagtulungan o ikaw ay may sabuatan bang nangyayari? Yan, napapatanong lang tayo. May sabuatan bang nangyayari mula sa prosecution, panel ng House at saka ni Risa Hontiveros? Paano niya nasabing mabigat ang ebidensya? Di ba? Kung hindi pa naman ipinapakita ng prosecution ang kanilang mga ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi ibig sabihin, sinungaling. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? At eto mga kababayan, maniniwala ba kayo sa balitang ito? Sinasabi po kasi dito na, kayo na po ang humusga mga kababayan, pero sinasabi po dito na mas safe po noong panahon ni former President Duterte kaysa po sa panahon natin ngayon sa administrasyon ni President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang balita mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon. Maikli lang po ito pero tagus mula sa puso. Mga taga Cordillera, iginiit nilang mas ligtas sila noong panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kumpara sa kasulukuyang administrasyon kung saan talamak ang kriminalidad at iligal na droga. So yan mga kababayan, naniniwala ba kayo sa balitang ito? Ako, naniniwala po ako sa balitang yan mga kababayan. Mas safe sa panahon ni Tatay Digong kumpara ngayon. Kayo,
Ano ba ang nararamdaman ninyo? Baka sabihin naman pinipilit natin ang ating mga manonood na sumagot ng oo. Hindi, you have the right to answer whatever your answer is, no? May sarili ka namang pag-iisip. So, yan, sagutin mo yan mga kababayan. Alright, at etong matindi. Ha? Dahil nga sa hindi na safe ang ating kapaligiran ngayon, eto po. Pet food daw. Bureau of Custom nasamsam ang higit 5 million pesos halaga ng party drugs. Nako po. Talagang ano sila ngayon, talagang matatapang na mga kababayan. Simula po nang may nagvi-video na ipinopost sa Facebook, 'di ba? Yung mga ginagawan lang kalokohan. So ngayon eto. Akala siguro nila hindi sila mahuhuli. Malakas po ang kanilang loob ngayon. Hindi natin alam kung bakit. Pero wag na tayong magmaang-maangan dahil po yan sa parang kinukonsinti or parang ang feeling ko nga protected pa ang mga hinayutak na to sa panahon ngayon kaysa po sa mga inosenteng Pilipino, ano. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan sa kanilang mga ginagawang kalokohan? May nag-comment nga, sabi, balik na naman sila sa kanilang kalakaran. Ito palang kalakaran mga kababayan. Anyway, ito po mga karibo natin, pakinggan po natin ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umanay balitang tila tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan hindi mananaigang kasamaan laban sa kabutihan at sadyang hindi magpapatalo ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Mukhang sunod-sunod na talaga ang malaking good news sa mga Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong na siyang tunay na minahal ng taong bayan. Matapos ang malawakang prayer rally all over the world para sa dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte. Ilang buwan na paghihintay ng taong bayan ay ito na ang malaking magandang balita na pinakaantay ng lahat na tila siyang gigimbal sa lahat ng kumakalaban at walang katapusang bumabatikos sa mga Duterte, lalong-lalo na ang mga taong nasa likod ng di umano'y sapilitang pagpapadala sa dating Pangulo sa The Hague, Netherlands para litisin sa dayuhang hukuman. Gobyerno ngagba ni Marcos Jr. Tiyak na iiyak di umano dahil dating Pangulong Rodrigo Duterte tila sa wakas lalaya na. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang naging malawakang prayer rally all over the world para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, tila nagbunga na di umano ang paghihintay ng taong bayan, lalong-lalo na ang taga-suporta ng dating Pangulo. Ito na ang malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan na tila pilit ayaw ipalabas ng bayarang media sa publiko. Mga malalaki at kilalang bansa handa na di umanong tutulong sa dating Pangulong Duterte. Base nga sa nakuhang impormasyon ni Ka Eric Celis, isang bansang Malaysia na handang kumuko patutulong sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte habang dinidinig ang kanyang kaso sa ICC. Lumabas din ang bansang Japan at Germany dahil ang kanyang dating asawa ay isang Pilipina-German. Ayon pa sa nakalap naming impormasyon, kaya pala andon si VP sa Malaysia. Tama lang para di nila madali si tatay kasi hawak ni Bangag ang lahat. Mahirap na. Yes, okay na kami basta safe lang si Tatay Diggs. My intuition suggests that VP ISD present in Malaysia may not be coincidental. It's possible that Malaysia is being considered as the potential host country. Kung saan man siya mananatili, alam kong di siya pababayaan ng Diyos dahil hindi pa tapos ang misyon na ibinigay sa kanya ni Lord. Humina man ang katawang lupa pero ang talas ng pag-iisip niya ay siyang gagana para i-guide ang kanyang allies to do their purpose at siya rin ang magbibigkis bigay ng pwersa sa masang Pilipino. For 2028, may panalo ang ating VP as President. So yan mga kababayan, ano pong inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko
sa magnanakaw na tao.